Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Pansit Talks, ang podcast na bubusog o gugutom. Ako At ako naman po si... At ang magiging paksa natin sa episode na ito ay walang iba kundi ang pinakamamahal natin, mga pagkain Pinoy. Mga kasama naman natin dito sa podcast na ito, walang iba man, kundi man si Mr. Kumusta po? At si Miss Graciela in action naman, si Andito rin po para magbigay ng kanyang komento ang ating resident foodie, editor at cameraman na si... What's up guys? Ayun, yan. So guys, ano bang unang naiisip natin kapag naririnig nyo yung pagkain Pinoy? Mga lutong bahay, lalo na yung mga luto ng nanay ko. Para sa akin, mga tug-tug like fishball, kikiam, kwek-kwek, ganun. Para sa akin naman kasi, mga pagkain sa mga party na madalas mo makikita sa mga birthday, fiesta. Paano bang party? Ang unang ko naiisip dyan, Siyempre mga fiesta. mga piga-piga na party, makro-bake, gano'n. Hindi naman. Nakatigil na ba Siyempre, ng yung mga... Actually, hindi ko sure kung ano. Pero yung talaga yung spaghetti ng Pinoy. Napaka-sweet. Solid talaga yun. Tsaka yung mga hotdog na may marshmallow. Yung nakatusok lang sa... Siguro sa akin, naiisip ko pagkain Pinoy. Siyempre, yung title ng podcast na to, Pansit Talks. Ano ba? Di siyempre, Pansit Talks. Una natin naiisip, pwede siyang ipang-ulam. Pwede siyang pantawid gutom pagkapos-kapos ka talaga, di ba? Kung gusto mo paghalo-haloin mo pa. Kaya, Mas mamaya i-rank din natin yun. So, ayun. Ano pa ba naiisip nyo sa pagkain? Ano ba kayo? May mga hinahanap ba kayo na pagkain? Kunwari, pupunta uwi sa bahay ni Lola, gano'n. Uwi sa probinsya, gano'n. para sa akin naman, taga-Kainta kasi ako. Kaya may kape kami doon, yung pangalan niya ay Coffee Cafe. Sobrang mura ng mga teas nila, kape, sa mga fruit juice. Masarap rin naman yung mga snacks nila, katulad ng mga fries, mojos, may mga pasta rin sila doon, na mura rin. Kayo naman. Kasi yung tatay ko taga Bicol. Kaya mostly yung mga pagkain na gusto kong kain. Yun nga, malayo yung Bicol. So, minsan lang talaga ako nakakain ng laing. Yung magata na, magata na gulay. Yun palagi yung hinihintay ko pag uuwi kami ng Bicol. Tapos maanghang pa no? Oo, maanghang. Lalo na pag maanghang, masarap. Ikaw ba? Ako yung pag umuwi sa bahay, kahit nandun na rin naman ako, yung pinaka gusto ko talaga is yung luto ni mama ng lumpiang Shanghai kasi talaga sobrang sarap kainin nun. Like, tas may may sweet chili, ketchup, ganun, tas kanin. Tas luto pa ng nanay mo, syempre may love yun. So, grabe. Lalo na Parang wala naman niya dadaig sa luto ng nanay. walang tatalo sa lumpiang Shanghai tapos ng nanay. lumpia pa, Filipino staple yan. Ako siguro yung yung sinigang ng tropa ko. Grabe. Sobrang sarap. Iba yung pagkaluto niya dun sa sinigang niya eh. Parang siya, parang naglalagay siya ng pork belly yung ginagawang lechon kawali. Tapos bago niya, para piniprito niya ng kaunti, tapos sa kanya ilalagay sa hindi, tama ba? Ilalagay niya pala muna sa isasalang niya muna sa gagawing sabaw. Oo. Tapos, iluluto niya ng kalahati. Pagkatapos, ipiprito niya. Tapos, sa kanya gagawin yung sabaw ulit. Tapos, sa kanya ulit ibabalik yung pinritong pork Haba belly. naman ng proseso. Sobrang lambot niya. Tapos, sobrang sarap niya rin talaga. Grabe. Tapos, ang lapot din yung sabaw. Tsaka may konting grabe, napakagaling. Nasa New York na yun ngayon eh. Grabe. Nagluluto siya ngayon. Kala ko Hindi alam naman paano yung ganun. matitikman natin. Oo, kaya nga sayang.
pwede lang siya sana dalhin dito eh, para sa podcast. Pero Like, feeling ko mapapamahal tayo sa pagbiyahe niya galing pang New York. So, wag Yeah. naman. Pamahal na nga tayo, dinala na natin si Mr. Galing Japan pa yan. tapos yung ano pa natin, yung namesake pa ng podcast natin, pang Pancit Canton lang men, pang ano lang, Dito lang. below 20 pesos na ulam ganyan, tapos kanin. Kasama rin natin yung isang reporter dito, si Ma'am Graciel. Grabe ito, nag-expose ito lalo na sa mga reklamador ng mga... Lumilipad ang aming Oo, team kung saan-saan. Narinig ko kumukha ko daw yung yung reklamador dun. Oo. Sino kaya yun? Ang dami nga reklamador dun sa sa show na yun. So ayan guys, bukod pa dito, marami pa tayong pag-uusapan na na mga kung ano-ano mang mga topic patungkol sa mga pagkain Pilipino pa. Mapamerienda, mapaulam, international, local, basta pagkain Pilipino pag-uusapan natin. Tara, samahan niyo kami. So guys, welcome back sa aming segment po ngayon. Ayan, ang susunod na segment po natin, pinakaunang segment natin ngayon, ay Balitang Halian, ang mga balitang pagkain sa Pilipinas. Ayan, so kailan lang, January 2025, dumalaw si Chef Gordon Ramsay sa Pilipinas para bisitahin yung kanyang, una sa lahat, para bisitahin yung kanyang restaurant sa may Newport Casino, yung chef, yung Gordon Ramsay Bar and Grill. Ayan. Tapos, pagka-bisita niya, marami rin siyang pinuntahan. Alam ko, pumunta rin siya sa mga palengke, nakipagkita rin siya sa iba't ibang mga content creator, mga food content creator. Tapos, isa doon sa mga content creator na yun, si Lumpia Queen herself, na si Abby Marquez, o mas kilala bilang Lumpia Queen. Gumawa ng lumpia with a twist para kay Gordon Ramsay sa pagbisita niya sa bansa. At ang lumpia na ginawa niya ay beef Wellington na lumpia, isa sa mga trademark na Signature mga dish. signature dish talaga ni Gordon Ramsay. Tapos ayun, pwede natin pakita dito or dito. Hey Gordon, I heard you're coming to the Philippines for your new restaurant, but I'm here to prove you wrong. I went to Chef Ramsay's restaurant in Manila, and one of the chefs saw the comment and offered to help me out. This is very interesting. I don't know how it's gonna go down. Good luck to you. Good luck to me. Abby, you know made me? it. Do I know you? The whole internet knows you. Can you do it? I am here with the proof. Question is this better than yours? Visually. Wow, that looks good. It's very good. Lumpia. Lumpia. And this. I'm really sorry. I don't like it. I fucking love it. Yung clip ng reaction ni Gordon Ramsay o kaya yung Video ng paggawa mismo, ni Lumpia Queen. grabe. Kung makikita mo talaga dun sa video, parang nakakatakam talaga yung yung niluto niya. Kaya ba ano pong masasabi niya dun sa challenge ni Lumpia Queen kay Gordon Ramsay? Para sa akin, ayos yung nagawa ni Lumpiang Queen Challenge kay Gordon para malaman niya rin kung paano rin tayo magluto at paano rin yung creativity natin sa gagawa ng pagkain, mga unique. At natuwa rin ako dun sa ginawa niya na nagawa niyang lumpia, yung beef Wellington. Kasi personally na tikman ko rin yung beef Wellington. Yung beef Wellington. Grabe yun! Kakanta talaga pag-animator sa Japan. Personally natikman ko rin yung beef Wellington ni Gordon at hindi siya hype lang, masarap nga talaga. Totoo. Grabe. Ako kasi hindi pa ako nakakatikim talaga ng beef Wellington. Sobrang gusto ko siyang tikman. Gusto ko siyang i-try kasi ang dami ko ng beses na napapanood din sa YouTube at sa TV. Ano bang lasa ng beef Wellington? Pwede mo ba explain sa amin? Mahirap explain pero masasabi ko lang, imagine nyo siya as steak na sobrang lambot pero may siya, like may medyo crispy yung labas niya, parang deep fried na steak. Tas may sauce pa na medyo sakto lang yung tamis pero okay siya. Grabe. Ano yun? Parang siya? Mas savory ba siya o sweet? Ganun. Ano bang masasabi mo dun sa parang lasa? Ganun. More on the savory side talaga siya. Savory side. Lasang-lasa mo yung
seasoning niya, yung flavor, Grabe. everything. Tapos, kung makikita nyo, no, dun sa video talaga, parang Yung nakita ko yun, muntikan na Parang ako sobrang magutom eh. juicy. Parang gusto mo kainin Pag eh. hinahati pa lang no? Doon pa lang sa screen, parang gusto mo kunin ng Kasi ang laki pa, no? Ang laki pa, Grabe. oh. Ikaw, Graciela, masasabi mo dun sa Beef Wellington Lumpia? Actually, medyo nailang ako. Kasi sa pagkakaalam ko, yung beef Wellington is binibake. Like yung, kasi yung bread and stuff. So, nung nakita ko na, yun nga, naghirap niya inalumpia yung beef Wellington, medyo na ano din ako. Parang yung reaction din ni Gordon Ramsay na parang, okay, sige. Pero si Gordon Ramsay naman syempre, yung mga feedback niya, mga ano yun. So talagang parang gusto ko gumawa tuloy ng sarili kahit lumpia version lang ng beef Wellington. Beef Wellington. Oo. Ako, ano bang masasabi ko? Ako talaga hindi pa ako nakakatikim ng Beef Wellington. Gusto ko talaga siyang matry. Tapos dun palang sinabi ni Van, parang na-imagine ko na agad yung yung magiging lasa niya. Tapos, parang ang brilliant din ng idea na ipipresent mo kay Gordon Ramsay, lumpia version ng Beef Wellington. Pero kung ako yun, parang mas gusto ko munang patikman si Gordon Ramsay ng tunay na lumpia. Like yung sobrang sarap na lumpia. Tapos saka mo siya bigyan ng Beef Wellington na lumpia. Pero dun sa sinabi pa lang ni Graciela, parang oo nga, medyo may tama rin naman na parang magkaiba yung... Si Abby kasi yan alam niya yung ginagawa niya. Baka may ginawa naman Kaya din nga, siya in between. lumpia queen ang tawag. Oo. Ikaw ba? Para sa akin naman, kahit steak nga, hindi pa ako nakakain Paano pa kaya tawag dito? Wellington. Siyempre, hindi pa ako nakakalasa niyan. Pero, para sa akin, okay naman yung ginawa ni Abby. Siyempre, Pinoy pride. Siyempre. Tapos, lumpia pa. Isa sa mga Filipino staple na pagkain na hindi naman nakaka-disrespect yung ginawa niya. Kasi, ayos naman yung execution niya at nasarapan rin naman si paring Gordon. Kaya nga, tama. Alam mo, sobrang sarap niya, yung napamura talaga. Hindi namin sabihin kung anong mura yung sinabi ni Gordon Ramsay, pero talagang napamura siya sa sarap. So, ayun, parang sabi nga ni Van din, parang gusto mo nalang dukutin yung Beef Wellington na gawa ni Miss Abby. Actually, gusto ko rin matikman yung normal na lumpia ni Miss Abby. Parang lagi siyang gumagawa ng lumpia, parang Marami siyang ginagawang twist sa lumpia. oo nga, parang deserve naman natin matikman kahit simpleng lumpia lang muna para saka natin husgahan yung Beef Wellington na lumpia ni Miss Abby. Ayun. So, ang susunod naman nating segment ay mga pagkain na hinahanap ng mga estudyante or ng mga nagtatrabaho. Kahit dyan lang sa paligid-ligid. Una nating pag-uusapan ay street food versus lutong bahay. So, Parang lahat naman ano pa yung tayo, masasabi niyo dun? lahat naman tayo nag-estudyante naman na dito. So ano ba yung hinahanap-hanap natin lagi na mga pagkain? Parang mas hinahanap ba natin street food o lutong bahay agad pag-uwi? Ganun. Pag yung mga mabilisang pagkain, talagang yung mga nasa harap lang ng school. Yun nga, like mga kwek-kwek, fishball, kikiam, mga ganun. Pero talaga yung mga karinderya din, syempre mga lutong bahay. So, pero para sa akin, talaga is kwek-kwek. So, street food talaga ako. Kayo naman po, Mr. Van. Para sa akin, depende kasi yun sa mood ko Pero pag sobrang gutom ko na talaga naghanap na ako ng pagkain. Tinitignan ko na lang mga nasa harap ko, like yung sinabi ni Graciela na yung tugtog, like fishball, kwek-kwek, kikiam. Pero pag siguro okay pa ako na kaya ko pa umuwi, talagang hinahanap ko like menudo, pares, ganun. Para so sarap talaga. Pag may nadatnan ka talagang Karinderya, sarap to. May kanin ka pa, everything. Tapos may sabaw pa. Nice. Minsan, libre pa yan. Kaya nga Ako nung bata kasi ako, parang natakot ako dun sa sinabi ng nanay ko na, wag kang kakain ng mga street food kasi baka mahepa ka. So ayun, hindi ako nasanay kumain ng street food. Pero nung siguro mga bandang high school ako, saka ako natuto. Pero
hindi pa rin ako nakaka-try ng kwek-kwek ng isaw ng mga tuhog-tuhog na iba. Ang na-try ko pa lang calamares at saka chicken skin. Bukod dun siguro barbecue ganun, kasi mga ibang ihaw, pero never yung mga tuhog-tuhog. So pero kung para sa akin, yung talagang gutom na ako, tapos ano lang, parang yung mga sukli-sukli na lang galing sa pamasahe yung natira sa akin, bibili na lang talaga ako chicken skin, tapos kanin na lang kung may madatnan, o kaya magsahing na lang ako pag uwi ng bahay, ganun. Pero ayun, mas talaga ako mas naghahanap ako ng lutong bahay. Kasi 'di ba, syempre dati hindi naman ganoon kataas yung mga presyo. Actually kahit hanggang ngayon hindi naman sobrang taas ng mga presyo sa mga karinderya kapag mabibili ka ng ulam. Ganap ka ng ulam, hindi naman lalagpas ng 50, ganyan. 'Di ba? Tapos may kanin pa 'yun, tapos meron pang soft drinks. Bagong dadagdag ka lang ng juice, meron ka ng soft drinks, 'di ba? Parang doon mabubusog ka na agad. Tapos pag uwi mo ng bahay, tutulog ka na lang, ganun. Tapos, yung pa nga, bilang namesake nga ng podcast na to, Pancit Canton. Kung wala ka talagang pera kahit nasa karinderya ka na, magpapaluto ka lang ng Pancit Canton, men. Solve ka na. Solve ka na. 2 kanin, 2 Pancit Canton. Diyos ko, hanggang bukas hindi ka kakain. Talaga. Tapos paghalu-haluin mo pa, Para sa akin naman, parang medyo similar yung story natin. Nung pagkabata nga, hindi ako kumakain ng mga street foods, mga tuhog-tuhog, kahit barbecue nga eh. Pero nung naging high school student na ako, doon na ako adventure doon sa mga pagkain na yun. Kasi syempre, konti lang pera. Lalo na ng mga high school, grabe. Pagkakasyahin mo yung 500 mo sa 500, 300 sa isang week na yan. Yun. Pero, syempre, may paborito rin ako doon, katulad ng kikiam. Yan talaga yung hinahanap-hanap ko pagdating sa street food. Pagdating naman sa lutong bahay, mas prefer ko talaga lutong bahay. Kasi, syempre, alam mo yung feeling na busog ka dun. pag kunyari, galing ka sa trabaho, galing ka sa school, yung feeling na yun, yung sobrang pagod ka na, tapos Handaan ka. pinaghandaan ka ng nanay mo ng Pancit Canton, may Grabe luto, yun. adobo. Pag uwi mo, Parang- may ulam na agad. Parang sobrang nakaka-fulfill. Oo. Yung parang okay lang yung mapagod daw sa araw basta may kakainin ng ganun kasarap pagtapos ng araw na yan, gabi. At saka dagdag ko lang din. Di ba parang, syempre nung kabataan natin, yung mga kinakain lang natin, kung ano yung niluluto ng mga pamilya natin. Kaya kung ano lang meron sa bahay. Pero yung parang habang pagtanda natin, yung pag nag-aaral na tayo, nasa college na tayo, ganyan, ako nasa high school. Parang syempre mapipilitan kang mag-try ng iba't ibang pagkain. Parang mas mas naiengganyo tayong di ba? Parang mag-explore pa sa iba't ibang mga parang mga iba't ibang panlasang Pinoy gano'n. Kaya kahit na hindi Pinoy, minsan natuto tayo mag-samgyup kailan lang. Pero syempre hinahanap pa rin natin yung lutuin sa bahay gano'n pag di ba? Pero ngayon mas na-appreciate na natin yung iba pang mga kunwari mag-isip ng ibang lulutuin yung mga magulang natin o yung mga lola natin, tita natin, ganun. Parang mas ma-appreciate natin lalo kasi nakapag-try na tayo ng iba't ibang handaan, ganun. Di ba? Balik ulit tayo sa usapan. Pagdating naman sa street food, ano yung paborito niyong street food? Sige kayo muna paborito niyo. Maayos na tanong yan. Pero pag pipili ako, either barbecue or yun nga, tuhog-tuhog nga. Pero kung ako pipili ko, tuhog-tuhog talaga kasi madami kang choices doon, tapos mabubusog ka O talaga. yung mga nakalatag ng gano'n, Oo. tapos Kukuha ka na lang doon, babayaran, tapos mura pa, mga 100, mga kadalawang serving ka nun. Yung barbecue din kasi medyo nagmahal over the years din kaya medyo konti ka na lang makakain. Sa akin kasi, kakasabi ko nga lang din, kwek-kwek. Pero paminsan din ako sa, sa dugo, yun sa barbecue. Betamax? Ano yung Betamax? Oo. Yung Mahilig ka sa Betamax? Oo. di ba
Hindi pa ako nakakatikim doon. Really? Siyempre Kasi na- din, depende yun sa sauce na ginagawa ng At nakatikim na ako ng iba't ibang barbecue places like mga ganun. Or like yung sa gilid-gilid lang. And talagang hindi naman depende sa type ng parte ng chicken or ano. Yung talaga yung sauce, yung hinahanap or yung mahalaga. Kaya parang minsan, sige, yung dugo o kaya isaw dito sa may kanto o yung dugo dito sa may malapit sa simbahan, ganun. Ay, para sa akin naman, parang nakakatakot kasi itry yung beta. Para sa akin yung beta. Kasi dugo kasi siya eh. Kaya, Tapos isa pa yung yung bituka ng manok sa isaw, ganun lang. Yeah. Yun talaga medyo, alanganin ako Din i-try. kasi, parang hindi, kasi pala yung nanay ko, talagang kung ano nasa lamesa, yun yung kakainin. So talagang wala akong choice. Wala akong choice. Pero syempre, nasarapan ako like, oh my God, masarap pala to. Like, pero ang hindi ko pa rin makain hanggang ngayon is yung paa ng manok. Paan ng manok, grabe. Hindi ko alam kung paano kainin Masarap yun. naman siya, pero wala ka talagang mangunguya doon. Talaga sisip-sipin mo lang, tapos yung cartilage. Para siya Pinoy lollipop. Oo. Kaya nga eh. Parang yung sauce lang yung habol mo doon. Tapos nakakatusok pa yung mga kukunong lalo na pag hindi nila tinanggal yung mga kukunon. Pero para sa akin siguro yun, chicken skin. Chicken skin talaga pinaka-favorite ko. Grabe yung alat talaga niya. Sobrang sarap kahit nakaka-high blood. Sarap men, solid, worth Oh, it. Kahit maggagastos ako kahit 50 pesos, 100 pesos para sa Chicken skin, tas may suka. Diba? Sarap. Gusto pa nga chicken skin, tsaka kanin men. Kakain Oo, ako sa sulit. Ganun talaga Men. yung sarap sa mga fried chicken. Grabe, yung sarap talaga ng chicken skin men. Solid. Ako naman, syempre, kikiam nga. Sinabi ko na rin kanina. Kahit ulamin ko pa yung buong araw, G lang ako. Hanggang ngayon, nagluluto pa rin ako ng kikiam kung pag walang makain sa bahay. Ay, mga... Oo, may mga naman, may mga bibili kayo dyan, mga pack na mga kikiam. Tapos prito nyo na lang yan. Para mga Solid yun, naman. Depende rin naman sa brand kung gaano siya kasarap. Pag naghahanap ka lang ng mamemerienda dyan, labas mo lang yung kikiam galing sa freezer, prito mo na. Prito mo lang Tapos, pagdating naman sa mga lutong bahay, ano yung paborito? Para Sige. sa akin, adobo. Adobo, syempre. Adobo, sarap talaga. Or kahit adobo, beef steak, ganun. Sinigang. Basta luto ng mama kong ganun, kakain ko talaga. Nakakamiss din yun. Lalo na minsan di na rin nakakaluto yung mama ko. Pero, kaya minsan bumabalik din ako para lang makakain din. Tapos sa mga karinderya, ganun. Ayun nga, di ba na-mention ko na taga Bicol yung tatay ko. Mahilig yung buong pamilya ko sa mga spicy, sa mga anghang. Syempre, mga Bicolano nga. Grabe, Bicol Nakakaingit Express, men. naman. Ayun nga, Bicol Solid. Express ang paborito kong ginagawa ng tatay ko. Kasi ang maraming laman, maraming gata. Grabing cuts. And gusto ko talaga yung Bicol Express ngayon. And ayun nga, like, actually kahit anong maanghang na pagkain or yung mga, like sinigang, lalo na pag maanghang yung sinigang. Sana all Grabe, Like maasim na nga, maanghang, and then may maraming laman. Ay, Diyos ko, gusto ko pala yun. Actually, solid nga yun. Sana all talaga. Ano lang namin parang take note lang natin, yung sinushoot po namin to bago magtanghalian. So lahat po kami gutom na ngayon. Ayan, so natatakam na talaga kami kakakwento. Pero ayun, para sa akin naman, paborito kong ulam, sinasabi talaga nila lagi, adobo daw lagi number 1 sa pagkain Pilipino. Pero para sa akin, hindi men. Number 1 para sa akin, sinigang. Sinigang talaga men. Lahat ng klase ng sinigang, puwera hipon. Lalo Hindi, na pero pag lahat. maasim no? Oo, Pag men. maasim talaga, tapos Pag malapot, malabig na maasim, yung panahon. tapos malapot, maasim, maanghang, grabe. Sinigang Grabe. kasi, lalo na pag may sakit ka, yun talaga yung Oo. sarap sa feeling talaga. Tanggal yung lagnat mo, tanggal yung sipon, tanggal yung sore throat, tsaka ubo. Diba? Tapos, iinom ka lang ng sabaw ng sinigang. Okay ka na, Mm. pwede na. Diba? Kasi iba talaga yung lapan, ang sarap niya isabaw sa kanin din. Kasi iba talaga pag maanghang, grabe talaga. Kahit sabaw lang talaga ng sinigang, pwede na.
Sobrang solid talaga ng sinigang. Yun ang pinaka-favorite ko. Tapos siguro susunod Bicol Express. Sarap. Grabe, sobrang sarap ng Bicol Express talaga. Maghahanap ako niyan mamaya. Medyo nakakaingit kasi mahina ako sa manghang eh. Kaya, pero yung paborito ko namang pagkain ay menudo. Lalo na pagluto ni mama. Either menudo talaga or spaghetti ni mama. Kasi mahilig talaga sa mga luto ng nanay ko. Minudo pang party. Oh, sure. Parang iba Yun yung yung... unang hahanapin niya sa mga party. Oo, parang iba yung lasa talaga. Ibang sarap talaga pag, Oo. pag nasa party, no? Yung menudo. Ayan, so... Ikaw ba, President Foodie natin, Mr. Halika nga Ace. dito. Anong masasabi mo sa, sa ating mga topic ngayon, yung ano bang take mo dito? Share ko rin muna bago tayo mag-move forward. Share ko muna yung favorite kong street food din. Ewan ko sa inyo kung natikman nyo to or nakakita nyo to eh. Alam nyo yung tres dos? Parang familiar lang Yung siya, baga ng baka. Tapos, Baga ng baka? yung nilalak ko sa mga tabi, sa mga bangketa, sa mga terminal. Yun yung mga pina-favorite ko na. Tapos number 1, calamares. Siyempre. Calamares. Shish, calamares. Sa mga pinakaunang street food na natikman ko, grabe, binabalik-balikan ko. May suka pa. May suka na tapos yung galamay. Ay, nako, ang sarap niyan, pare. Grabe. Parang kada hapon yata pag dismissal nung high school. Yun yung- Laging sumasama ko sa mga tropa ko, tapos yun yung lagi nilang pinapatos pag wala talaga silang maulam. Tapos pang ulam pa, no? Oo, Ay, pero- tipid. Magkano na pala maayos ngayon? Alam ko, 20 na eh. 20 per pera. Depende sa Wala lugar pa eh. yun. Dati parang nasa 12 pesos lang yun eh. Nabuto pa lang mura, 8. Calamares. Nabutan ko kasi. Wala yung edad ko, nare-reveal yung edad ko, guys. Talagang kalamansi. Tapos, favorite ulam ko naman, share ko lang din. Walang nakasabi nito, pinaka-simple. Kasi nga, taga Bulacan. Oo. Medyo probinsyano. Tapos, lola ko naman, taga Isabela, Ilocano. Bulang lang. Parang di Familiar ba na bulang? Never ko pa naririnig. Kinagalong-halong mga gulay, okra, talong, kangkong, saluyot, tapos pinakuluan. Ako. Tapos parang malapot-lapis na ba? Di ba di gusto yun eh. Parang hindi sila komportable kayo kasi nga may okra. Alam niyo yung okra, may slime yung texture. Medyo slimy tapos yung Pero lasa. para sa akin yun yung number 1 na lutong bahay na ulam na bulang lang. Tapos kare-kare. Yung kare-kare nga pa. Kare-kare. Paano na? Kare-kare baka na may maraming litid. Ay, Tapos may pa. Anong tawag doon? Yung bagoong. bagoong alam-alamang, di ba? Ako as a picky eater, never kong na-try yung kare-kare. Actually, once ko lang na-try yung kare-kare. Never ako nagugulay, so... Pero nakatry na ako ng iba namang mga gulay naman. Nakatry lang, pero never ko siya parang laging kinakain. Kinarir. Picky eater po ako, pasensya na po. Ayan, mahilig ako sa soju, charot. Okay, start muna ako. Ayan, so guys, narito na tayo sa pinaka-inaantay nating segment. Actually, kami lang nag-aantay na ito kasi nga ito yung title Siyempre, ng podcast. Yung title ng podcast namin, namesake to ng podcast. So, ayan, gagawin natin ngayon ang Pancit Canton tier list. So, siyempre, anong Pancit Canton ba i-rank natin ngayon? Walang iba, kundi Lucky May Pancit Canton. Hindi to sponsored ha, talagang favorite lang namin. Kaya favorite namin. I mean, favorite naman Baka yata. naman. Favorite, actually. Oo naman, pa-sponsor naman. Kahit libreng Pancit Canton isang buwan. Oo, spike sa mga naman. Hindi, pero parang naman yata, parang majority naman ng ng mga tao, parang pinaka-favorite talaga Lucky May na Pancit Canton. Parang yun talaga yung nahanap-hanap. I mean, no offense sa ibang mga mga brand, pero grabe talaga yung yung popularity ng Lucky May. So, ayan, magsisimula na tayo sa actually limang flavor lang naman to. Pero ang daming kuda ng mga tao sa sa social media, actually kahit sa kanto, kahit yung mga tropa ko ganyan. Ang dami lang original favorite ko. Kalamansi favorite. Pwede mo ko, pang chili pag-alu-aluin mansi. eh, Pwede no? mo pag-alu-aluin. Pwede mo lang yan ang Ganyan. twist. So, ayan, magsimula na tayo sa actually yung number 1 nila. Yung original na flavor, guys. Anong masasabi natin sa original flavor ng Lucky Me? Para sa akin yung original flavor ng Lucky Me Pancit Canton yung pinaka-least favorite ko. Kasi wala talaga ako nalalasahan dyan. Pero personal opinion ko, pero kung gusto nyo yun, okay lang sa akin yun.
Para sa akin kasi original, parang pangdagdag kasi yun ng sa ibang flavor. So, panghalo siya. Oo, Oo, panghalo mostly panghalo siya. Like siguro pag ayaw mo masyadong maanghang pero gusto mo pa rin ng ano, edi original. Lagyan mo ng original. Para rin marami yung makain mo, di ba? So ano ka, para kumbaga double pancit canton enjoyer ka. Oo. Dalawang pack, no? Siyempre, parang Always two to go, ganyan. Oo nga, 3 pa minsan eh. Pag sabi nga nila, 2 sa crowd, 3 sa party, ganyan. Pero isang tao lang kakain. Oo, isang tao lang kakain. Siyempre, Akala sarap ko kasi niluluto naman mo yun para sa pamilya mo. Nakaka, ng gutom, wala Ulam talaga ng yun. gutom. Ulam yun. Pwede mo pa ulamin ka, pwede may kanin. Di ba? Ulam ang dalawang pancit canton, 3. Nagpapa-party ka na. Fiesta na yun. Para sa akin, men, original. Para siyang acquired taste para sa akin. Diba? Parang dati, may mga times talaga na parang, okay, bet ko original, ganyan. Pero pagdating ng kalamansi, men, parang nalilimutan ko na nag-exist pala yung original. Actually, kailan ko nga lang ulit naalala na, may original nga pala. Pero, di ba? Actually, hindi nga nakikita, talagang hindi pinapansin. Kasi may, Na-overshadow ng ibang yung na-overshadow ng ibang mga flavor natin dito, grabe. pag nakita. Oo. Yung Big Four natin dito, men, grabe, oh. Maaalingasaw yung ano dyan. Yun. So, ikaw ba, men? Ano mong naisip sa original? Para sa akin, hindi rin ako masyadong familiar sa original na flavor. Pero yan yung favorite ng kuya ko. Kaya dati, laging yan yung niluluto ni mama para sa amin. Pero, ay para sa kanya lang pala. Pero sa akin, kalamansi ako eh. Kalamansi rin yung ano eh. Yung hinahanap-hanap ko rin dati. Oo, men. Kasi, siyempre, maasim, tapos konting alat pa. So, yan. Ano bang consensus natin dito sa base sa mga Ito pala, dadagdag ko. Kahit na gano'n ang original na pancit canton, may pagka-underrated siya. So, go off team. Charot. Ano? Kaya, kasi siyempre pwede mo siyang gamitin Oo. rin pang-halos. Napaka-neutral niya. Hindi siya yung star of the show, pero Oo. siya yung parang sidekick of the show. Para siya yung glue dun sa 5 yan. Parang siya yung avatar. Siyempre, siya nga naman yung nagpasimula ng sa kanya nga naman talaga nagsimula yung brand nila sa kanya nagsimula kung paano lumaki yung Oh, man. Siya talaga yung avatar. So yung itong 4 na to, parang lahat to nanggaling dito sa original. Pero Yan yung Oo, man. yan yung lolo ng mga pancit canton, yung yellow. Para sa akin, underrated siya, pero sobrang neutral niya, napaka-forgettable niya. Yeah. Personally, ilalagay ko siya sa B. B tier ang original. Pero kayo, ano bang masasabi nyo, guys? Para sa akin, C. C. B rin sa akin. B. Oh, B. Para sa akin, A. Grabe. Kasi siyempre kung iisipin mo nga naman talaga yung niya, yung parang impact niya. Sa kanya nga naman talaga nagsimula. Grabe. So, Okay. ayun, nasa tayo? Foodie. Food. Foodie. Cameraman, foodie. Anong masasabi mo sa original natin? B. B Hindi ko rin siya Neutral lang neutral talaga. talaga. Ayan. Wala. Dahil nga, merong isang C, may isang A, tapos lahat tayo, majority natin B, lalagay natin siya sa B tier. B tier, ang original. Ayan. Yan, next natin ngayon, guys, ito na. Ang ang poster boy ng Lucky Me. Actually, medyo nag-fade na nga yung pagiging poster boy niya kasi yung kapatid nito. Yung kapatid nito, medyo pasikat talaga eh. So ayun guys, eto. Ang susunod na i-rock natin is ang calamansi flavor ng pancit canton, guys. Anong masasabi natin? Ayan, dito na sisimula yung sumasarap yung pancit canton. Pero lang siya, pero compared dun sa kapatid niya, which is yung chili mansi, medyo nakalimutan ko na rin siya dahil yung natikman ko nga yung linutuan ako ni mama nun yung papasok ko sa school, yung chili mansi.
Pero still, nag-hold up pa rin siya kasi almost same lang sila although hindi lang manghang. Ika nga child-friendly. Kalamansi. Almost same rin siya sa Yeah. original na pwede mo rin siya ipanghalo. Yeah, pwede rin siya ipanghalo. Yung dinuto sa akin ni mama, pinaghalo niya. Yung medyo, Oo, man. may nakuha kaming pack niyan, yung kalamansi, medyo dry yung yung ginawa ni mama, magluto siya ng chili mansi kasi yun ang natira sa amin. Pinaghalo niya na lang para at least dumami. Pero ako lang yung kumain. Ikaw, Miss Graciela, ano bang masasabi natin sa kalamansi, the goat? Sa totoo lang, masyadong maasim para sa akin. Masyadong maasim. Oo. Hot And, take. well, Controversial. depende. Ewan ko, nung bata talaga ako, ayoko yung kalamansi. Kasi, gusto ko siya inumin. Pero hindi kasama sa pagkain. Hindi ko alam kung bakit. So, medyo, hindi ako maano. Pero yung sa kapatid niya talaga. Yung Yung chili mansi talaga. maanghang syempre. Mahilig talaga, Bicolano Siyempre, sorry. Isang Sorry na favorite po. natin, chili mansi. Ganun. Ayan, para sa akin. Guys, para sa akin talaga, the goat talaga yung kalamansi. Kasi, mag-e-exist ba ang chili mansi kung wala ang kalamansi? I don't think so. Di ano lang yung chili. Asan yung mansi? Di ba? Pero ang ginagawa ko talaga sa kalamansi, magluto ako ng dalawa nun. Maglalagay akong kanin. Minsan may itlog. Grabe, men. Full course meal, grabe. Para bang... Tayo ay nasa fine dining restaurant. Kala mo si Gordon Ramsay. Restaurant. Kala mo si Gordon Ramsay nagluto. Di ba? Tapos igaganon mo yung sauce tsaka yung powder nandito sa gilid. Grabe. Tapos yung pinggan mo, paper plate lang. Solid, men. Fine dining restaurant. Maghugas, tapon mo na lang yung Oo, plato. tatapon mo na lang yung pa yung nakadikit pa dun sa may plastic na Di ba? Para hindi na yuyupi yung paper plate. Oo. Solid, men. Talagang luto ang karinderya kami sa bahay. Charot. Hindi, pero ayun. Oh, men. Para sa akin naman, ang kalamansi, paborito ko to nung kabataan ko. Pero nung tumanda ako, may tumalo na sa kanya. Stay tuned na lang para sasabihin ko. Stay tuned na lang mamaya para masabi ko sino yung tumalo. Pero syempre, yun nga. Dahil hindi ako mahilig sa manghang, saka hindi ko kaya kumain ng manghang. Talagang kalamansi lang talaga yung pinapakain sa akin dati. Kaya, ayun. Tapos ngayon, pinanghalo na rin namin yun. Hindi na nga namin napapansin talaga yung origin. Kalamansi na lang talaga. Kalamansi talaga, the goat, men. No? Oo. Yan. So, ito na. So, I-rank na natin to. Ikaw mauna, anong masabi mo sa kalamansi? Feeling ko, S pa rin siya kahit hindi ko na siya paborito. Kayo? Para sa akin, A. A. Ako po. Controversial Tayo magkakatalo. City! Charot. Uy, hindi. B para siya sa akin. Parang neutral. Pero kasi yun nga, yung sarili kong hindi maano sa kalamansi flavor. Mas ano ka talaga, mas chili. No, Anong rank ibibigay mo sa kalamansi? Ayan, B nga. Neutral lang siya para sa akin. Pwede na, pero ayaw. B. So, B sa'yo. Oo. So, meron tayo. Anong ulit sa'yo, men? A. A tier. B. Para sa akin, men. S tier. Pancit Canton Calamansi. Grabe. Wala yan. Lagi mong makikita sa poster sa billboard Calamansi. Bakit? Kasi yun yung poster boy nila, men. Calamansi, the goat. Ikaw. Nag-loading pa nga yung kalamansi na yun. Diba? Calamansi, men. Solid ang Calamansi. Talaga, grabe. Ako lang talaga yun. Ako, S tier. S tier, grabe. So, ayun. Ilalagay sa natin ito lalagay sa S tier na. S tier kasi tatlong S. The goat. The goat. Sorry na lang, Graciela. Pero Ako talaga yung Sorry guys. Pero feeling namin Pasensya na. ito ang magiging S tier ni Graciela. Ayan. Ang kapatid, the brother ng ating kalamansi, ang chili mansi. Anong masasabi nyo? Para sa akin, yung chili mansi, yan yung isa sa mga goat ng Pancit Canton. Kasi pag kumakain ka yan, talagang hindi ka mapapatigil eh. Kahit dalawa, tatlo, boom! Ubos yan ng isang tao. Ayun nga. Siyempre, alam niyo na, chili mansi, maanghang. Okay. mga Bicolano talaga. Bicolanos choice. May paborito ko. Ito may palaging hinahanap ko sa bahay. Pag nagsastock kami ng mga pagkain, ng mga snacks, ayun yung pipiliin. Yun yung kukunin ng buong bundle talaga eh. Grabe yun.
Tapos yun talaga isang kuha. Oo, isang ano yan. And then yung Isang dakot gano'n. Isang dakot-dakot mo lang sa kamay. Yan yung mga tipong ano eh, no, nauubos agad ka. Bubulsa ko na itong pancit ka. Yan yung mga tipong nauubos agad talaga eh, no? Pag nandyan na, pag pinabayaan mo dyan, no, mauubos na agad yan. Ako, ubus ko na yan. Ako para sa akin, Chilimansi. Hindi ko man siya sobrang favorite. Pero, kung wala ng kalamansi, yun yung lagi kong kakain. I mean, dati, kaya ayoko sa Chilimansi kasi takot ako sa manghang. Tapos ngayon ko lang na-appreciate talaga kumain ng manghang. So, if talagang Chilimansi na lang natitira sa buong mundo, bakit hindi? I mean, Para sa akin naman, parang same tier lang siya ng kalamansi para sa akin. Kasi hindi nga ako mahilig sa manghang, pero manageable naman yung ano, nakakaya ko naman kainin yung chilimansi. Medyo naanghangan pero kaya naman. Pero kasi hindi naman talaga ako mahilig sa manghang. Ayaw ko yung feeling na yun. Yung gusto ko lang pag kumain ako masaya ako, hindi na umiiyak. Tapos nagpapawis. yung para inom ka na inom lagi ng Oo, tubig. nabusog ka sa tubig kaysa sa ano, sa pagkain talaga. Ayan. So yun guys, saan natin nire-rank yung yung Chilimansi, the brother's goat, the goat's brother. The goat. Para sa akin, S tier yan. S tier. Yun na Siyempre, po, ang sabi sagot na. ko, S tier. S tier. Ako, personally, para sa akin, A, pero dahil nga kalamansi rin siya in spirit, S tier. Para sa akin, S tier rin siya. S tier. So, majority is ikaw, Mr. Foodie, ano pong masasabi mo? Hindi ako pa ng Chilimansi eh. Ano eh, 8 year lang ako. Oh, mali mo. S tier kami lahat, man. Chilimansi. Mali mo. Put it where it belongs, man. S tier ang ating Chilimansi. So, yun guys. Mag-ano lang kami. Location change lang kami for some other reason dahil mayaman kami. Boom! So, yun po, nandito na tayo sa, ating bagong location. Susunod naman nating i-rank ay favorite flavor daw ni Van. Ang sweet and spicy na Lucky Me Pancit Canton. Anong masasabi mo dito? Ang sweet and spicy, ito po ang the man, the myth, the legend. Ito po ang number one kong pancit canton. Ito ang pinakamasarap para sa akin. Pag kumakain ako yan, nakakadalawa ako, 3. Ako lang kakain. Pag may nanghihingi, bahala sila magluto sa kanila. Kung magluto ka ng para sa'yo, gano'n. Sa akin. Okay. Masaya naman. Sa totoo lang, hindi ko pa natatry ang sweet and spicy. Pero Bicolano ka paano yun? Kailangan mo matry. May sweet eh. Ay, bawal, Sweet lang bawal daw sa gusto akin niya. yung sweet. Yung spicy lang daw. Walang spicy yun. Yun lang yun, tanggalin yung sweet. Pero ayun lang, wala naman ako opinion sa sweet and spicy. Ako, para sa akin, ako rin, never ko pa rin natatry yung sweet and spicy. Pero, meron... Judge ka na. Grabe mo, Mong Dad, di po nga natatry. Charot. Hindi, pero ayun, para sa akin naman, never ko pa rin natatry yung sweet and spicy, same kay Graciela. Pero, walang husgahan dito, grabe na kayo. Charot. Hindi, pero ayun, pero meron akong mga naririnig sa paligid-ligid. Meron akong mga sa akin mga sources. So, the voice is in my head. Sabi daw nila, masarap daw ihalo yung sweet and spicy sa kalamansi. O sa original ba? Sa kalamansi. Pero narinig mo rin yun. Narinig ko rin yun. Paborito ko rin combination yun. Ayun actually, never ko pa natatry kasi sabi ko, I mean, picky eater. Medyo natatakot ako mag-try ng mga bagong bagay, ganun. Pero, pati try ko kaya so ayun. Ano ba yung ng lasa ng bila ikaw, sabi mo? Masarap Siyempre. yung... Diba na may nabanggit ako, may nag-dethrone na sa kalamansi. Oo. Ang tumalo doon ay sweet and spicy. Ah. Yung lasa ng sweet and spicy, nabanggit ko rin naman na hindi ako mahilig sa sa spicy, sa manghang na foods. Pero yung anghang kasi ng sweet and spicy para sa akin tama lang. Hindi siya yung nakakapagpawis, yung inom ka ng inom ng tubig, pero sakto lang talaga. Hindi siya kasing anghang ng Chilimansi. Hindi. So sakto Hindi. lang. Para sa Sakto. sakto. Yung maganda lang sa talaga. sweet and spicy, kaya favorite ko din yan, is balance lang yung sweetness pati yung overall anghang niya. Kaya talagang
mapapasarap ka talaga, mapapakain ka din. Mas gusto ko talaga yung nagbabaga yung yung buong kalamnan. Nagigising yung mga kalamnan na yun. Pero yung okay, pag sinabi nila sweet and spicy, hindi naman talaga siya technically as spicy as chili mansi. Pero tolerable naman kasi yung chili mansi. Saktong-sakto lang talaga siya. Tapos yung tamis niya, sakto lang. Alam, perfectly balanced siya. Parang sinabi nga ni Thanos. Yun siya para sa akin. Tapos haluan mo pa ng kalamansi. Talagang sobrang sumusobra na talaga. Sarap magreklamo. Sobrang sarap kasi. Parang pamilya din na. Parang pamilya. Ewan ko, parang may sumapi sa akin eh. Pero Ayun, so send natin, baka siguro tatanghalian ko bilang di pa rin kami nakakapagtanghalian pa rin kahit nag-location change na kami. Send natin na lang tong sweet and spicy. Ang sweet and spicy, easy S tier, kahit double S tier pa. Parang ba? First tier. Ikaw, Graciela. Sa mga narinig ko sa inyo, parang B para sa akin. B. Parang, kasi sabi niyo, sakto lang sa okay na. tara, bumili na nga tayo ng sweet and spicy. Para matry. Kailangan ko. Para may honest opinion na talaga. Pero karoon para ba? sa akin talaga B kasi wala akong ganun Ako, siguro I will give it the benefit of the doubt. Lalagay ko siya sa A, kahit hindi ko pa siya titikman. Pero kung titikman ko siya, itasabay ko siya with calamansi. Kasi ang daming nag-recommend na itry ko yun. Itatry ko yun. Ba't yung pa natatry? Oo. Kailangan natin itry. Para meron tayong maihustong maigi. Pero for now, bibigyan ko siya ng A tier. Si Graciela B tier. Sa'yo naman, man. Siyempre, sa akin naman S tier. Pag sinama mo naman yung kalamansi, siyempre, double S tier. So, masobra na yan talaga. Talaga sobrang-sobra na talaga. Talaga pag may halo. S for sobrang sobra. Oo. Double S for Double S for sobrang sobrang-sobra. Omzing. Okay. Sa'yo, Resident Foodie, ano ang ating Sa akin, STR. Yan. Kasi pang yun pang boodle fight. Pang boodle fight ba yun? Yung boodle fight Mas masarap yan pag spicy na yan. So, pampagkanan kumain sa mga gatherings, mga tambay, ganyan. Hindi yung kalamansi, hindi yung panggaling. Hindi ko siya pang boodle fight kasi parang ang plain eh. Maumay ka sa asim. Ganun ba yun? Parang kumakain ng paksiw. So kumbaga yung kalamansi pang simpleng handaan. Pang rainy days. Pang rainy days. Tapos yung sweet and spicy pang fiesta. Yes, Fiesta, ganun. Hindi ko pa Okay, yung sige. nakikita. So baka pag natry natin, saka natin mag Sana Baka naman iba na yung opinion. So ayun, sabi daw nila, masarap daw sweet and spicy. Baka kayo din, alam nyo. Nilibre Ako- niyo ba kami pag Oo nga. Kahit, sige na 6 pesos lang Ayun. Pa-sponsor po. Ayun. So ito na ang ating ang final sa ating Big Five. Actually, 5 lang talaga sila. So, ang final sa mga flavors sa 4 Nations. Ang extra hot chili, anong masasabi natin sa flavor nito? Start naman tayo dito sa side na to kay Julio. Sa akin kasi hindi ko pa siya nalalasahan kasi hindi nga mahilig sa spicy, ba't ko pa lalagyan ng extra? Hindi lang extra hot, tas chili pa. May chili pa, kaya wala akong masasabi pero feeling ko naman yung magiging ranking ko dito ay mga B kasi ayaw nga naman talaga sobrang anghang. Kaya, para sa inyo ba, naanghangan ba kayo sobrang sobra doon? Ako never ko pa na-try yung extra chili. Ikaw? Well, ayun nga. Alam kong sinabi kong mahilig ako sa manghang. Pero hindi naman yung sobrang manghang. Kaya huwag niyong isipin na maano ko. Pero ayun nga. Maybe pag sa mga araw nga na gusto ko like sobrang anghang. Ito yung pipiliin ko. But more so on ayoko. Ayoko ng ganun kaanghang. Personally, di ko alam kung ako lang ata yun or basically siguro mahilig lang ako sa maangang. Hindi siya maangang para sa akin. Honestly, masarap Japan talaga eh. Pambato ng Pinas. Pang-wasabi talaga to. mas ramdam ko pa anghang ng chili mansi sa dito, honestly. Totoo ba? Legit lang. Mamaya, magmukbang na tayo. Yeah, pero yun nga lang. Okay naman, pero kumpara dun sa SS na sweet and spicy, wala yan.
Ako never ko pa kasing ayun nga, tulad nga nasabi ko, never ko pa na-try yung extra hot chili. Ang iniisip ko kasi, parang hindi ko na nga bet masyado yung original. Tapos, kung isipin ko pa kung maanghang pa yung flavor yun. So parang ang tamlay na tapos maanghang pa ganun. Pero sa akin lang yun like yun lang yung na-imagine ko, kaya ayoko siyang i-try. Tapos yun pa nga, hindi pa naman ako masyadong mahilig sa maanghang before, kaya never ko pa rin na-try. Lagi lang akong chili mansi, calamansi, ganun. So yun, rankings natin guys, saan natin to ilalagay ang ating, para ano ba siya? Para siyang ugly duckling. Para sa akin, either A or B, pero B na lang siguro sa akin. Wala A para sa akin. Kasi, I mean, kung gusto ko lang, literal nakalahati lang ng sa packet, yung ilalagay flavoring. ko, oo. Or like, panghalo nga lang siya sa ibang flavors ng pansit kung gusto ko na maanghang. So, like, A siya. Like, it's in the middle na okay na, pero So, hindi ganun kaano. Para sa mahilig sa maanghang, sa tingin mo, A siya. Ewan ko sa kanila. Ako, para sa akin, ilalagay ko siya sa ba, ano bang meron pa? Wala pang C. Ilalagay ko siya sa C. Dahil sa mga naririnig ko, parang hindi ka aya-aya ang mga, ang responses nila sa extra hot chili. Parang hindi daw extra, tapos hindi rin hot, tapos hindi rin chili. So, pancit canton lang siya. Feeling ko B or C siya. Kasi hindi nga ako mahilig sa mga. So, pero feeling ko nag-aano siya, more on B siya. Kasi baka naman manageable, ayaw ko naman mag-judge. Pero yun nga, hindi ko rin pa naman alam yung lasa. Kaya So, seryosohin yung ranking ko. B or C, kayo? A? A tsaka. A tsaka B. Ikaw ang ating tiebreaker, Mr. Pudding. For me, B. B. Kasi chili spicy is okay. And spicy is too much for me. Ganun siya naglaland para sa akin. Kasi parang sobrang ahang niya na, pre. Parang ano lang bulkan sa bunganghang. Parang ganun din Pero sabi daw nila, hindi naman daw sobrang anghang. Sabi nila, Ay, depende sa pagkatao mo yan. Sa, Joke lang. Depende sa masanay. Tolerance mo sa anghang eh. Di ba? May kaya-kaya tayo. Oo, sa tolerance. Baka sa Ano relo. na kaya mo? Pang impyerno yata na Bulldog everyday. Korean noodles talaga yun. Oo, yung mga Yung pinakamaanghang. kailangan Nadali sa Times 4 ng mo bulldog. ng gatas, no? Pagkatapos, ganun klaseng anghang balag. Gatas, ice cream. Ilalagay natin siya sa B tier. So far, wala tayong napunta sa C at saka sa D dahil the best ang Lucky Me. Pero kung idadagdag natin yung iba dyan, ay nako, marami tayong masasabi. Pero for now, ito lang muna. Ang pinaka the best talaga ay ang twins natin, ang calamansi at ang chili mansi at S tier. S tier, pakilagay dito Mr. Foodie Editor. Tapos ang ating A tier, walang iba kundi ang sweet and spicy, ang parang ang underrated goat ng lahat. Tapos para na sa ating B tier, ang ating very neutral evil, neutral good, ang ating original pancit canton at tabaneto, si hindi rin extra, hindi rin hot, hindi rin chili. Ayun, so that's it for our pancit canton tier list, guys. Anong thoughts natin sa rankings na to? Feel nyo ba makatarungan? Para sa reasonable rankings, may mga opinions din tayo at na-explain din naman natin ang mga sides, and I think it's a great list. Para sa akin talaga, parang baliktad palagi yung mo. Baliktad sa akin. Ako palagi yung parang nag-iisa na except syempre sa chili mansi. Syempre, Others ka. lahat. Talagang in action talaga, Graciela, in action talaga. Paano kung lagi Parang, mga kinakain? parang ako tuloy yung naging reklamador there. Hindi, pero in action kasi maanghang palagi yung gusto mga pagkain. I have my own, In action talaga, literal. Comment. Para sa akin, okay naman, pero syempre yung sweet and spicy gusto ko yung S tier yan. Kasi Yeah. personal favorite ko na siya ngayon. Yun lang, yun yung gusto ko.
Pero Siguro, makatarungan naman siya. may bias tayo. Siyempre, bias ako. Hindi pa namin siguro natitikman. kung na-try namin, siguro mapunta yan Oo, sa sa S, S tapos matira na lang Hindi yung ng S, dalawang double kamay. S there na yan. Double Sobrang S, sobrang nga. Sobrang spicy, ganun. sobrang sweet and spicy, ganyan. Pero hindi, siguro kung na-try namin yun, lalagay namin Oo, sa baka double may iba S yung daw. opinion. Sa double S daw, sabi nila. So, mas angat pa, ganun. Mas may iwan yung dalawang kamote nga dito. So, para sa akin naman, okay na to. okay na to para talagang... Satisfied. Oo, satisfied. Basta Pancit Canton busog, di ba? Pag magreklamo pa ba tayo? Pero syempre, ito, nagreklamo tayo kaya nga gumagawa ng tier list. So yun, the best daw talaga for now, ang Calamansi Brothers, Chilimansi, Calamansi, tapos sweet and spicy, just behind. So ayan, parang kitang-kita naman natin kung gaano kahalaga yung mga pagkain Pilipino sa atin. Sa ating lahat, parang mapamerienda man o mapa isang buong handaan, piyesta, ganun. Kaya kahit chichar, ganun. Kahit chicharon lang simple, ganyan. Yun. Kakaiba talaga yung ginagawa ng pagkain pagdating sa ating mga Pilipino. Talagang parang nagiging peaceful lahat. Parang, Parang nagkakaisa. nagkakaisa siya. May unity. Oo, may unity ba? Nagkakaisa. Ganun. Yun. Yun nga, parang nga sa Avatar, parang naging ayos lahat ng mga nila, relationship sa dulo. Tapos, naging isang nation na lang siya. si Ang yung pagkain. Lahat ng mga nations, yung mga Filipino pride. Ganyan. Kaya, Para sa akin, tama din kayo na yung mga Pinoy foods na yan, mga street food, ganun, at mga lutong bahay, ganun. Parang sila yung sa Avatar nga, si Ang, na siya yung nagpapa-connect sa atin lahat. Kasi pag kumakain tayo ng mga Pinoy food, talagang saya-saya lang tayo, magkakaisa, at yun nga, masaya din. Anong masasabi? Sa akin, it just resemblance to, the essence of being Filipino. English! Resemblance! Tagalog ba? Tagalog. Sorry, sir. Sorry na nga eh. So, pero, yun nga, parang, yung pagkain ng mga Pilipino is just, lang, sumasalamin sa ating mga Pilipino. Being resilient, no? Being a, we are remarkable among other countries. Other countries! Pero kasi, pag Pilipino pagkain kasi, alam mo yun, pwede mong i-twist eh. No? Kahit, mo nga laman loob ng karne, pwede mong ulamin eh, di ba? Adobong atay, adobong balon-balonan. Ibig sabihin walang tapon. No, mga Pilipino talaga mga dinagsahin ng pagkain. So, ayun. Di ba parang nakaka-proud talaga yung yung pag sinabi natin, pagkain Pilipino, ganyan, parang pwede mo siyang ipanlaban sa mga Thai food, Japanese food, Singapore, ganyan. Mga iba't ibang klase ng cuisine, parang pwede mong sabihin na sa paglutong Pilipino, ganyan. Meron dito mga hinahanap-hanap ng hindi lang mga Pilipino, kahit mga foreigner na rin ngayon, mga taga-ibang bansa, natututo na silang mag-appreciate ng pagkain Pilipino. Parang doon pa lang makikita natin kung gaano kahalaga, para hindi lang para sa ating mga Pilipino, pati na rin sa kanila. yun nga, Pinoy pride natin yung mga pagkain natin dyan. So, sabi ko nila, put this, universal language. Diba? Parang, isa pa rin doon, yung parang yung a way through a man's Heart is through the stomach. Through his stomach. Pero in this case, hindi lang man, di ba? Parang everyone. Yan. A way to everyone's heart. Pag-ipatay tayo lahat dito, guys. Tama. Ako iba eh. Pera sa Gcash mo na lang. Joke lang. Ayun nga, bago tayo magtapos, gusto ko lang po pasalamatan yung ating guest sa host natin. Una po gusto ko pong pasalamatan na guest ay si Mr. Javan po. Si Van Cancio. Na galing Japan pa yan. Sana po next time, yung topic naman po namin, tungkol po sa Japan culture, sa pagkain nila. Yun nga po. Ayun. Sunod naman pong gusto kong pasalamatan ay si Graciela po. Of Graciela in Action. Pa-interview naman po mamaya. Gusto ko po magreklamo sa host ko. Joke lang. Sa host ko. Pero salamat rin po sa aming resident foodie. Sa katambay ng bayan. Joke At lang. saka taga-kalikot ng camera kasi kung wala siya, wala kang pinapanood ngayon ka pinapakinggan. Kaya sobrang salamat po. Saka sa aking host, kasi Angelo. Salamat rin po. Salamat din Yung bayad ko ha.
Katayong bayad dito. Sana tayo binabayaran, no? Lucky me, baka naman. Yan, muli, ito ang Pansit Kantoks, ang podcast na bubusog o gugutom sa inyo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Paalam!